the Holy Bible. Reading Plan, 53rd Day, Tagalog Version, Numbers chapters 34 to 36, and Luke chapter 4. Numbers chapter 34. Ang mga hangganan ng Kanaan. Ika-34 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kung papasok na sila sa Kanaan, ito ang mga hangganan ng lupain na kanilang mamanahin. Ang hangganan sa timog ay ang ilang ng Zin, sa may hangganan ng Edom. Magsisimula ito sa katimugang bahagi ng dagat na patay, at liliko ito patimog papunta sa daang pahon ng Akrabim, hanggang sa ilang ng Zin, at magpapatuloy sa timog ng Kadesh Barnea. Pagkatapos didiretso ito sa Hazar Adar, hanggang sa Azmon, at liliko papunta sa lambak ng Ehipto, at magtatapos sa dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan sa kanluran ay ang dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan sa hilaga ay magmumula sa dagat ng Mediteraneo, papunta sa bundok ng Hor, at mula sa bundok ng Hor, papunta sa Lebo Hamat. Magpapatuloy ito sa Zedad, hanggang sa Zifron, at magtatapos sa Hazar Enan. Ang hangganan sa silangan ay magmumula sa Hazar Enan, papunta sa Shepham. Pagkatapos bababa ito papunta sa Ribla, sa bandang silangan ng Ain. At magpapatuloy ito sa mga burol sa silangan ng lawa ng Galilea. Pagkatapos bababa ito sa Hordan, at magtatapos sa dagat na patay. Ito ang inyong lupain, at ang mga hangganan nito sa palibot. Pagkatapos sinabi ni Moises sa mga Israelita, hatiin ninyo ang mga lupaing ito bilang inyong mana, sa pamamagitan ng palabunutan. Sinabi ng Panginoon na ibigay ito sa 90 lahi, dahil ang lahi ni Reuben, Gad at ng kalahating lahi ni Manase ay nakatanggap na ng kanilang mana sa bandang silangan ng Hordan, malapit sa Jericho. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sina Eleazar na pari at Josue na anak ni Nun ang maghahati-hati ng lupain para sa mga tao, at pumili ka ng isang pinuno sa bawat lahi para tulungan sila sa paghahati ng lupain. Ito ang pangalan ng mga pinili: lahi ni Huda na pinamumunuan ni Caleb na anak ni Jepune, lahi ni Simeon na pinamumunuan ni Shemuel na anak ni Amihud, lahi ni Benjamin na pinamumunuan ni Elidad na anak ni Kislon, lahi ni Dan na pinamumunuan ni Buki na anak ni Jogli, lahi ni Manase na anak ni Jose na pinamumunuan ni Haniel na anak ni Ephon, lahi ni Ephraim na anak ni Jose na pinamumunuan ni Kemuel na anak ni Siftan, lahi ni Zebulun na pinamumunuan ni Elisaphan na anak ni Parnak, lahi ni Isakar na pinamumunuan ni Paltiel na anak ni Azan, lahi ni Asher na pinamumunuan ni Aihud na anak ni Shelomi, lahi ni Naphtali na pinamumunuan ni Pedahel na anak ni Amihud. Sila ang mga pinili ng Panginoon para tumulong sa paghahati-hati ng lupain ng Kanaan bilang mana ng mga Israelita. Numbers chapter 35. Ang mga bayan ng mga Levita. Ika-35 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan malapit sa Jericho, sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ang mga Levita ng mga bayan na titirhan ng mga ito mula sa mga lupaing matatanggap nila. Sa ganitong paraan may matitirhang bayan ang mga Levita at may pastulan para sa kanilang mga hayop. Ang agwat ng pastulang inyong ibibigay sa palibot ng kanilang bayan ay mga 450 metro mula sa pader ng kanilang mga bayan. Pagkatapos sumukat kayo ng 900 metro sa bawat direksyon ng bayan, sa silangan, sa timog, sa kanluran at sa hilaga, kaya nasa gitna ang bayan nito. Ito ang pastulan para sa mas malaking mga bayan. Bigyan din ninyo ang mga Levita ng 6 na bayan na magiging lungsod na tanggulan, kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Hindi ito kasama sa 42 bayan
na inyong ibibigay sa kanila. Kaya 48 lahat ang mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita, kasama ang kanilang mga pastulan. Manggagaling ang mga bayan na ito sa mga lupain ng mga lahi ng Israel. Ang lahi na may maraming parte ay magbibigay ng maraming bayan, at ang lahi na may kaunting parte ay magbibigay ng kaunti. Ang lungsod na tanggulan. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kapag tumawid na sila sa Hordan papunta sa Kanaan, pumili sila ng mga bayan na magiging lungsod na tanggulan, kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Mapoprotektahan siya ng lungsod na ito laban sa mga taong gustong gumanti sa kanya. Hindi siya dapat patayin hanggat hindi pa siya nahahatulan sa harap ng kapulungan. Ang 6 na bayan na ito ang magiging lungsod ninyong tanggulan. Ilagay ninyo sa silangan ng Hordan ang 3 lungsod at 3 sa Kanaan. Ang 6 na bayan na ito ay magiging tanggulan hindi lang ng mga Israelita, kundi pati ng mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo, para ang sinuman sa kanila na makapatay ng hindi sinasadya ay makakatakas papunta dito. Pero kung hinampas ng isang tao ang sinuman ng bakal at namatay ito, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Kung binato ng isang tao ang sinuman at namatay ito, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. O halimbawa, hinampas ng kahoy ng isang tao ang sinuman at namatay ito, ituturing din na kriminal ang taong iyon at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng pinatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya'y makikita niya. Kung napatay ng isang tao dahil sa kanyang galit ang sinuman sa pamamagitan ng panunula o paghahagis ng kahit anong bagay o pagsuntok, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng napatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung siya'y makikita niya. Pero halimbawang ang isang taong walang sama ng loob ang nakapatay sa isang tao na nahagisan niya ng kahit anong bagay, o natulak na hindi sinasadya, o nahulugan niya ng bato nang hindi niya nakikita. At dahil nga napatay niya ang tao, kahit hindi niya kaaway at hindi niya sinasadya ang pagkakapatay sa kanya, dadalhin pa rin siya sa kapulungan kasama ng taong gustong maghiganti sa kanya, at hahatulan siya ayon sa mga tuntuning ito. Kung mapatunayan na hindi niya sinasadya ang pagpatay, kailangang protektahan ng sambayanan ang taong nakapatay laban sa mga tao na gustong maghiganti sa kanya, at ibabalik siya sa lungsod na tanggulan kung saan siya tumakas. Kailangang magpaiwan siya roon hanggang hindi pa namamatay ang punong pari na itinalaga sa paglilingkod. Pero kapag lumabas sa lungsod na tanggulan ang nakapatay at makita siya ng taong gustong gumanti sa kanya, maaari siyang patayin ng taong iyon. Walang pananagutan ang taong nakapatay sa kanya. Kaya dapat na magpaiwan ang taong nakapatay sa lungsod na tanggulan hanggang hindi pa namamatay ang punong pari. At pagkatapos ay makakauwi na siya sa kanila. Ito ang mga tuntuning dapat ninyong sundin hanggang sa susunod pang mga henerasyon, kahit saan kayo manirahan. Ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay kailangang patayin, pero kailangang may mga saksi na magpapatotoo na siya'y nakapatay. Kung isang saksi lang ang magpapatotoo, hindi papatayin ang nasabing tao. Huwag kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng isang kriminal. Kailangang patayin siya. Huwag din kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng taong tumakas sa lungsod na tanggulan upang makabalik siya sa kanyang lugar bago mamatay ang punong pari. Sa pamamagitan nito maiiwasan ang pagdanak ng dugo sa lupaing inyong tinitirhan. Dahil ang pagpatay ay makakapagparumi sa lupain na inyong tinitirhan, at walang makapaglilinis nito maliban sa dugo ng taong nakapatay. Kaya huwag ninyong dudungisan ang lupaing inyong tinitirhan,
dahil ako mismo ang Panginoon ay naninirahan kasama ninyong mga Israelita. Numbers chapter 36. Ang mga babaeng anak ni Zelophehad na nakatanggap ng lupain. Ika-36 na kabanata. Pumunta kay Moises at sa mga pinuno ng Israel ang pamilya ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manase, na anak ni Jose, at sinabi, Ginoo, nang nag-utos sa inyo ang Panginoon na hatiin ang lupa bilang mana ng mga Israelita sa pamamagitan ng palabunutan, nag-utos din siya na ibigay ang bahagi ng aming kapatid na si Zelophehad sa mga anak niyang babae. Pero halimbawang nag-asawa po sila galing sa ibang lahi, at dahil dito'y napunta ang kanilang lupain sa lahi ng kanilang napangasawa, hindi ba't mapupunta na ang bahagi ng aming lahi sa iba? Pagsapit ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ang kanilang lupa ay mapupunta sa lahi kung saan sila nakapag-asawa, at mawawala na ito sa lahi ng aming mga ninuno. Kaya ayon sa utos ng Panginoon, sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang sinabi ng angkan ng mga salinlahi ni Jose. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Zelophehad. Malaya silang makakapag-asawa sa kung sinong kanilang magugustuhan, basta manggagaling lang sa lahi nila. Ang lupang mamanahin ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi, dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana sa kanilang mga ninuno. Ang lahat ng babaeng nakamana ng lupa sa kahit saang lahi ay kailangang mag-asawa ng mula sa kanilang lahi para hindi mawala sa bawat Israelita ang lupang namana niya sa kanyang mga ninuno. Ang lupang namana ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi, dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana. Kaya sinunod ng mga anak na babae ni Zelophehad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang mga anak na babae ni Zelophehad ay sina Mala, Tirza, Hogla, Milka, at Noe. At ang kanilang napangasawa ay ang kanilang mga pinsan sa ama, na mga lahi ni Manase na anak ni Jose. Kaya ang lupain na kanilang namana ay nanatili sa sambahayan at angkan ng kanilang ama. Ganito ang mga utos sa tuntunin na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises, habang naroon sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, malapit sa Jericho. The Book of Luke chapter 4. Ika-4 na kabanata. Ang pagtukso kay Jesus. Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na espiritu, at dinala siya ng espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng diablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kaniya ng diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang iglap ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. At sinabi ng diablo kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito, dahil ipinagkatiwala sa akin ng mga iyan, at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kung sasambahin mo ako, mapapasa iyo ang lahat ng iyan. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kaniyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi tumama ang mga paa mo sa bato. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Matapos siyang tuksuhin ng diablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon.
Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Bumalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayang kinalakihan niya, at katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, binasa niya ito na nagsasabing, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila, at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi, at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Pagkatapos, ibinilot ni Jesus ang kasulatan at isinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. Sinabi nila, "Hindi ba't anak lang siya ni Jose?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili," na ang ibig sabihin, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nababalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Alalahanin ninyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elias. Hindi nagpaulan ang Diyos sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Maraming byuda sa Israel noon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda na hindi Hudyo sa Sarephat na sakop ng Sidon. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat, ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila si Eliseo. Sa halip si Naaman pa na taga-Syria ang pinagaling niya. Nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan, at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Mula roon, pumunta si Jesus sa bayan ng Kapernaum na sakop ng Galilea. Nangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangaral siya ng may autoridad. Doon sa sambahan ay may isang lalaking sinaniban ng masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba para puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos." Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas sa kanya. At sa harapan ng lahat, itinumba ng masamang espiritu ang lalaki at saka iniwan ng hindi man lang sinaktan. Namangha ang mga tao at sinabi nila sa isa't isa, "Anong uri ang ipinangangaral niyang ito? May kapangyarihan at kakayahan siyang magpalayas ng masasamang espiritu," at sumusunod sila. Kaya kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Maraming pinagaling si Jesus. Umalis si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo at pumunta sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanang babae ni Simon, kaya nakiusap sila kay Jesus na pagalingin ito. Nilapitan ni Jesus ang may sakit at iniutos na maalis ang lagnat at nawala ito. Noon din ay bumangon ang babae at pinagsilbihan sina Jesus. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit. Sari-sari ang mga sakit nila.
Ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa bawat isa sa kanila at gumaling silang lahat. Pinalabas din niya ang masasamang espiritu mula sa maraming tao. Habang lumalabas ang masasamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Pero sinaway sila ni Jesus at pinatahimik dahil alam nilang siya ang Kristo. Kinaumagahan, maagang umalis ng bayan si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Hinanap siya ng mga tao at nang makita siya ay pinakiusapang huwag munang umalis sa bayan nila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailangang ipangaral ko rin ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan. Dahil ito ang dahilan kung bakit ako isinugo." Kaya nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Judea. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.